Magandang araw sa inyong lahat. Halina't samahan niyo akong tuklasin ang una at huling aralin natin para sa finals na pinamagatang pagtatalumpati. Alam ko na lahat kayo ay pamilyar na kung ano ang talumpati dahil maaari na nagawa na ninyo ito, hindi naman kaya ay nakapagtanghal na kayo ng isang talumpati, 'no, sa harap ng maraming tao. Ngunit akin pang palawigin ang inyong kaalaman kung ano nga ba ang pagtatalumpati. Ano nga ba ang pagtatalumpati? Ang sabi po rito, ang pagtatalumpati daw ay sining ng pagpapahayag na humuhubog sa kadalubhasaan at lumilinang sa kaisipan ng isang tao. Sabi riyan, ito raw ay sining ng pagpapahayag. Sa English, it is an art, no? It is an art kung paano tayo nagpaparating ng ating damdamin sa masining na kaparaanan. Mahalagang sangkap sa pag-aaral ng alinmang wika ang sining na ito sapagkat nangangailangan daw ng lubos na kakayahan sa pagpapahayag upang mapaniwala at mapakilos ang kapwa ng naaayon sa paniniwalang ito. Mapapansin ninyo, sabi riyan, mahalagang sangkap daw sa pag-aaral ng alinmang wika ang sining na ito, ang sining ng pagpapahayag, no? Dahil nangangailangan daw ang pagtatalumpati ng lubos na kakayahan, 'di ba? Kung first time mo magsalita sa harap ng maraming tao, parang kakabahan ka pa, mauutal ka o di naman kaya ay ah, hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Pero kapag ikaw ay nasanay na, kapag mayroon ka ng lubos na kakayahan, of course, nandoon na sa'yo yung tiwala sa sarili mo at mas mapapaniwala mo na makakakilos ka na ng maayos nang hindi ka na na-o-awkward sa stage, hindi ka na kinakabahan, hindi ka na natatakot, 'no? Kaya bilang isang mananalumpati dapat nating sanayin ang ating sarili para nga maipahayag natin ng maayos, mapapaniwala natin ang ating kapwa at mapakilos natin sila ayon sa ating mga paniniwala kapag tayo ay magtatalumpati. Ngunit ano ba talaga ang layunin ng pagtatalumpati? Narito po ang mga layunin kapag tayo ay magtatalumpati kung bakit tayo nagsasalita, no? Hindi tayo basta nagsasalita lamang. Tayo po ay humihikayat kapag tayo ay nagtatalumpati. Tayo ay tumutugon. Tayo ay nangangatuwiran at naglalahad ng ating mga paniniwala kapag tayo po ay nagtatalumpati. Dito po ay may dalawang uri ng pagbigkas ng talumpati. Ang una ay yaong binibigkas ng walang ganap na paghahanda o tinatawag din ito na improved to speech sa Ingles. Sabi rito, ang pagsasalita raw sa harap ng maraming tao ay isang bagay na mahirap gawin. E di mas lalo na kung ang topic mo or ang paksa mo sa isang talumpati ay hindi agad binigay sa'yo, di ba? Impromptu na tinatawag or hindi napaghandaan. Di ba't mas nakakakaba yun? No? Kaya naman, nangangailangan daw ng matatag na personalidad ang isang tao kapag siya ay magsasalita sa harap ng maraming tao para maiwasan niya or matakasan niya yung tinatawag na xenophobia or stage fright sa Ingles. Dito naman tayo ngayon sa pangalawang uri ng pagbigkas ng talumpati, yaong binibigkas na may paghahanda o ang tinatawag po na prepared speech sa Ingles. Ito naman po ang talumpati na karaniwan binibigkas ng mga politiko sa kani-kanilang pangangampanya, yung pinaghandaan, no? Masasabing higit itong gawin kaysa sa talumpating walang paghahanda sa kadahilanang mahaba raw ang panahon mo upang makapag-isip-isip kung ano-ano
ang mga bagay na dapat mong bigyan ng higit na puntos o diin. 'Di ba hindi katulad nung impromptu, ang prepared speech pinaghandaan kaya nga prepared. Binibigyan ka ng, tamang oras or mayroon kang enough time para, mag-research tungkol sa topic mo para, ah, para maipahayag mo ng mabuti yung nais mong sabihin, okey? So, yan po ang prepared speech. Ngayon naman dito po tayo sa tatlong uri ng talumpating may paghahanda. Ang una ay ang talumpating binabasa ng malakas. Sabi rito, madalas daw itong binibigkas sa mga tagapagsalita na may isinagawang paghahanda. Subalit hindi sapat ang panahon upang makapagtabesa ng talumpati o dili kaya ay walang kakayahang magtabesa. So ito po yung mga talumpati na madalas nating napapanood tuwing graduation ceremony, maliliit naman kaya ay yung mga binibigkas ng mga politician 'no, tuwing kampanya. Kung mapapansin ninyo 'pag may mga hawak silang papel, of course, ito yung mga uri ng mga talumpati na binabasa ng malakas. Pangalawa ay ang talumpating sinaulo. From the word sinaulo, memorized speech ang tawag natin dito sa English, 'no? Isa itong uri ng talumpati na pinaghandaan din tulad nung nauna. Mas pinili niya lamang ng tagapagsalita ang kabisaduhin ang kanyang talumpati upang pahangain ang kanyang mga tagapakinig. Kung minsan nga lamang ay hindi maganda na imungkahi daw ang ganitong uri ng talumpati dahil puwede siyang ma-block 'no, puwedeng mawala sa isipan niya yung mga, kinabesa niya 'no, lalong-lalo na kung ang isang tao ay wala pong kakayahan na mag-ad-lib, mahihirapan siya sa ganitong, uri ng pagbigkas ng talumpati, ang talumpating sinaulo. At ang pangatlo po ay ang talumpating extemporaneo. Ito pong talumpating extemporaneo ay madalas daw na pinagkakamalang hindi pinaghandaan, 'no? Kasi nga, parang katulad siya nung impromptu, 'no? Ang ganitong uri raw ng talumpati ay binibigyan lamang daw ng limitadong oras or pinaglalaanan lang na lamang daw ng, konting oras or limited time lang yung tagapagsalita para makapaghanda ng kanyang talumpati. So, kaya kaya ito ay napagkakamalan na hindi pinaghandaan dahil do'n. Pero ang totoo, ang extemporaneo, binibigyan po sila ng time para makapag-isip tungkol doon sa talumpating kanilang bibigkasin. Karaniwan po, binibigyan sila ng 5 hanggang 10 minuto para makapaghanda ng kanilang talumpa. Ngayon naman, dito po tayo sa masaklaw na layunin ng talumpati. Ang una, ang unang layunin na ng talumpati ay upang magbigay ng kaalaman o impormasyon. Ang layunin daw na ito ay ginagamit na panuntunan ng mga tagapagsalita sa iba't ibang uri ng palihan o seminar. Di ba? Kapag uma-attend kayo ng mga seminars, ang mga talumpating ganoon, ang layunin niyan ay upang magbigay ng kaalaman o impormasyon. O kahit yung mga pari 'no, ang kapag kayo ay dumadalo ng misa, ang layunin nila ay para magbigay ng kaalaman o impormasyon tungkol sa salita ng Diyos, 'di ba? Yan ay mga halimbawa lamang ng talumpati, ng layunin ng talumpati, ang magbigay ng kaalaman o impormasyon. Ang pangalawang layunin po ng talumpati ay para mang-aliw o magbigay ng kasiyahan. Madalas na ito po ay ginagawa ng mga stand-up comedians
sa kanilang pagsasalita, 'no? Kasi ang layunin nila ay para makapagbigay ng aliw o kasiyahan sa mga tagapakinig. Ang isang formal na pagtitipon kung minsan ay dapat ding lagyan ng mga nakakaaliw na linya para hindi rin magmukhang kabagot-bagot para sa mga tagapakinig. Pangatlo ay ang manghimok o kumimbinsi. Ang anumang uri, sabi rito, ng talumpati ay nangungumbinsi. So, lahat ng talumpati, of course, ay may layunin na mangumbinsi, di ba? Kaya ka nagsasalita para paniwalain, kumbinsihin yung mga nakikinig sa'yo. Maging ang mga politiko sa kanilang pagtatalumpati ay nangungumbinsi na sila raw ay dapat na pakinggan at ihalal ng taong bayan. Ito yung madalas nilang ginagamit sa kanilang pagsasalita na layunin ang manghimok o kumumbinsi. Ngayon naman class, dito po tayo sa mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng paksa at pagtatalumpati. Ang una, kinakailangan natin isaalang-alang of course ay ang okasyon kapag tayo ay magtatalumpati. Mahalaga na isaalang-alang natin ang okasyon sa paksa ng talumpati na bibigkasin dahil hindi magiging makabuluhan ang lahat ng pagsusumikap na isang tagapagsalita na mapaganda ang kanyang pagtatalumpati kung hindi naman daw ito akma o hindi naman daw akma ang nilalaman ng kanyang pagtalakay doon sa okasyon. Mamaya na yung ginagawa mong talumpati, yes, pinaghandaan mong mabuti, no, nag-research ka tungkol doon, pero hindi naman pala siya connected doon sa dadaluhan mong okasyon ay wala ding silbi, no? Magiging walang kabuluhan ang ginagawa mong talumpati kung hindi mo isasaalang-alang dito yung okasyon. Okay? Kung ang okasyon ay isang pagbubunyi, kailangan na may tema na pagbubunyi ang talumpati mo. Kung ang okasyon ay may halong kalungkutan, kailangan din ng pagsimpatya sa pamamagitan ng pagtatalumpati. Pangalawa na kinakailangan natin isaalang-alang ay ang lengguwaheng gagamitin. Kasi nga 'di ba, mayroon tayong iba't ibang mga lengguwahe. Hindi tayo iisa hindi isa ang wikang ginagamit natin. Isa raw sa pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ng isang magtatalumpati sa kanyang pagtalakay ay ang lengguwahe ng kanyang gagamitin dito. Mamaya, English siya ng English, yun pala hindi naiintindihan ng mga tagapakinig. Eh di useless yung ginagawa niyang pagsasalita, nagsasayang lamang siya ng laway sa kanyang pagsasalita kung hindi naman siya nauunawaan ng kanyang mga tagapakinig. Sabi niya rito, nakasalalay daw sa pagpili ng lengguwahe ang 100 bahagdang pakikinig ng mga tagapakinig. Nararapat lamang na umangkop sa panlasa ng tagapakinig ang lengguwahe ng magtatalumpati upang hindi ito pakitaan ng pagkabagot habang isinasagawa ang pakikinig. At pangatlo ay ang bilang ng mga tagapakinig. Of course, pwede at mahalaga din na isaalang-alang natin ito kasi baka mamaya ah, sobrang lakas or sobrang hina ng boses mo, hindi mo isinasaalang-alang yung audience mo. Sobrang lakas kahit tatatlo lang naman ang nakikinig sa'yo, di ba? Or sobrang hina, isang buong gymnasium yung nakikinig sa'yo, di ba? Nakasalalay kasi sa bilang ng mga tagapakinig ang momentum ng tinig ng isang magtatalumpati. Kaya mahalaga na malaman ito ng magtatalumpati bago pa man simulan ang kanyang pagtalakay. O, kilalanin mo muna or bilangin mo
kung ilan yung audience mo, kung marami ba or kakaunti ba, para maiakma mo kung gaano kalakas or kahina yung boses mo kapag ikaw ay magsasalita. Ang iba pang paghahanda na isasagawa ng magtatalumpati ay maaari ring bumatay sa bilang ng mga makikinig at iba pang kasangkot o partisipant. O puwede rin na, dahil hindi mo isinaalang-alang mayroon ka sanang ipamimigay na mga papel, dahil hindi mo isinaalang-alang yung bilang mga makikinig sa'yo, nagkulang, 'no, nagkulang yung ipamamahagi mo. 'Di ba? Or hindi naman kaya ay sobra-sobra yung ipamamahagi mo dahil hindi mo, tiningnan kung gaano karami yung bilang ng mga makikinig sa'yo. Pang-apat ay ang edad o gulang ng mga makikinig. Sabi rito, isa pa ring salik kung bakit mahirap pukawin ang interes ng mga tagapakinig ay ang pagkakaiba-iba ng edad ng mga ito. Bilang mananalumpati, mahalaga na matutunan ang pakikibagay sa edad ng nakararaming mga manonood. Dapat tandaan na bawat edad ay iba't iba ang kinahihiligan. Isa itong malaking hamon para sa isang tagapagsalita. Diba ang edad? Alam naman natin na ang bata ay iba ang interes sa mga matatanda, no? Kaya naman, kapag ikaw bilang isang tagapagsalita sa harap ng maraming tao, kilalanin mo, sabi nga natin kanina, kilalanin mo yung audience mo, no? Kung sila ba ay grupo ng kabataan, kung sila ba ay grupo ng mga matatanda. Para na sa ganon ay maiakma mo sa edad nila yung gagawin mong talumpati. O di naman kaya, kapag magkahalong matanda at bata, dapat yung gagawin mong talumpati ay general, no? Yung pwede sa matanda at pwede rin sa mga bata. At ang ikalima ay ang kasarian ng mga makikinig. Isa ito sa mahalaga din na isaalang-alang bilang isang tagapagsalita. No? Sa pangkalahatan, magkaiba ang ugali ng babae at ng lalaki, kung kaya't nararapat na alamin muna ng tagapagsalita or mananalumpati ang kasarian ng karamihan sa kanyang tagapakinig. Higit raw na sensitibo ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Ang biro na maaaring ipukol sa mga kalalakihan at maaaring katuwaan para sa mga ito ay pwedeng maging kabastusan sa mga kababaihan. Kaya dapat kapag tayo ay magsasalita, maging maingat tayo, no? Lalong-lalo na pagdating sa kasarian. Kasi nga, magkaiba ang interes, magkaiba ang hilig at ugali ng babae sa lalaki. Bilang isang bilang isang mananalumpati o tagapagsalita, isang malaking hamon sa iyo ang mapagbigyan ang dalawang kasariang tinatalakay. Kung magkahalo, no, na kasarian ang audience mo, sabi nga natin, maging general ka na lang, no? At iwasan din yung mga topic na pwedeng makabastos or maka-offend sa isang kasarian. Okay? So, dapat maging patas, maging pantay ang tingin natin, ang mga sinasabi natin upang nang sa gano'n ay wala tayong naaapakan, wala tayong nasasaktan pagdating sa kasarian. Ang ika-6 naman ay ang edukasyon ng mga makikinig. Sabi rito, malaking salik sa pakikinig ang edukasyon ng mga tagapakinig. Bilang tagapagsalita, dapat na timbangin ang lalim ng pag-unawa ng mga tagapakinig upang nang sa gayon ay mapaghanda rin siya kung ano ang wikang angkop na gamitin. Tandaan na ang antas ng wika ay nakasalalay din sa antas ng edukasyon ng taong gumagamit nito. Hindi ba? Kasi ah, hindi sa pangmamaliit ano, mayroon po kasing pagkakaiba ang wikang ginagamit ng mga taong ah,
nakapag-aral sa mga taong hindi masyado nakapag-aral, no? Kung mapapansin natin na malaki ang pagkakaiba, no? Yung mga nakapag-aral, malalim ang pag-unawa nila sa mga bagay-bagay. Okay? So, tayo bilang isang tagapagsalita, dapat maging maingat tayo at piliin dapat natin yung mga salita na maiintindihan ng lahat, hindi lamang ng mga taong nakapag-aral. No? Dapat, sabi nga natin at paulit-ulit natin sinasabi na dapat generalize yung pagtatalumpati mo. No? Tandaan daw dyan, sabi riyan, tandaan na ang antas ng wika ay nakasalalay din sa antas ng edukasyon ng taong gumagamit nito. Sino ba, kaya nga, sabi ko nga, kilalanin natin yung audience mo. Sino ba yung sino ba yung mga makikinig sa'yo? O anong antas nila sa lipunan? Upang nang sa gano'n nga ay maiakma natin yung topic natin, maiakma natin yung wikang gagamitin natin para mas maintindihan nila yung nais nating sabihin bilang isang tagapagsalita. At ikapito ay ang grupong kinabibilangan ng mga makikinig. O isa rin 'to sa sensitibong usapin ano, kapag, grupo na kinabibilangan ng mga makikinig ang, kinakailangan nating isaalang-alang. Tungkulin mo bilang isang magtatalumpati o tagapagsalita ang paligayahin ang iyong mga tagapakinig. Hindi ito dapat nabigyan ng sama ng loob upang maging maayos ang daloy ng kanyang pagtalakay. Malaking sagabal para sa pagtalakay kung iba ang ideolohiya ng mga nakikinig sa paniniwala ng mananalumpati o tagapagsalita. Dahil dito, mahalaga na isaalang-alang ang tagapagsalita o mananalumpati ang grupong kinabibilangan ng kanyang mga tagapakinig. O sino ba yung audience mo? Sila ba ay miyembro ng LGBT? Sila ba ay mayroong grupong kinabibilangan or mayroong ethnic group na kinabibilangan, no? Upang upang nasa gano'n, kapag nakilala natin ay alam natin yung mga sasabihin natin. At hindi tayo makapagbigay sa kanila ng sama ng loob kasi baka mamaya may mabanggit ka na against pala sa group nila or against pala sa kulturang kinabibilangan nila. Kaya naman, bilang isang tagapagsalita, dapat ay kinikilala natin ang grupo na kinabibilangan ng mga nakikinig sa atin. Ngayon naman, class, dito po tayo sa mga hakbangin sa paghahanda ng talumpati. Ang una nga, of course, ang pagpili ng paksa, no? Bagamat isang malaking pagkakataon ang pag-aatang ng gawaing pagsasalita, nararapat lamang daw na matutunan din natin na timbangin kung ano ang kaya o hindi natin kaya bilang isang tagapagsalita. Bilang isang tagapagsalita o magtatalumpati, batid natin na mayroon din tayong mga bagay na hindi kayang gawin. Kaya nga marapat lamang na hindi umuo lamang ng umoo sa pagtatalumpati. O for example, ikaw ay naimbitahan na magsalita sa isang seminar. At yung seminar na yon, hindi ka familiar sa topic na yon. Ang tanong, kukunin mo ba yung pagkakataon na yon para magsalita sa harap ng maraming tao na kahit hindi mo alam yung topic, 'di ba? Mahirap. Pwede mo siyang kunin pero mahirap kasi hindi ka pumili ng paksa na hindi mo muna kinilala yung sarili. Kaya ko ba 'to? Dapat gano'n yung mga tanong natin sa sarili, 'no? Kaya ko ba 'to or puwede ko ba 'tong pag-aralan? Dahil kung hindi, 'wag mo nang i-accept
'no, yung pag-invite na yun, kasi mapapahiya ka lamang, 'no? Bilang isang tagapagsalita, responsibilidad mo yun. Malaking malaking responsibilidad sa'yo yung pagsasalita sa harap ng maraming tao. Kaya naman dapat 'no, alamin natin yung kakayahan natin, yung mga kaya at hindi natin kayang gawin. Pumili tayo ng paksa na, magaling tayo or alam natin upang nang sa gano'n ay maiparating natin ng, epektibo yung nais nating sabihin. Lalo't lalo na kung alam na alam natin at pamilyar tayo doon sa na, ah, paksa na, ah, sasabihin natin. For example, kaya kapag tayo nga ay naimbitahan sa isang pagtitipon or sa isang seminar. Bilang, mga matagumpay na mga mag-aaral sa larangan na inyong napili para sa hinaharap, hindi maiiwasan na magkaroon kayo ng kaliwat-kanang mga speaking engagements. So ito nga yung sinasabi ko kanina 'no, nakatataba ng puso na maanyayahan bilang isang tagapagsalita, sapagkat nangangahulugan ito na malaki ang tiwala sa iyo ng tao o mga taong nag-aanyaya. Subalit, matuto dapat tayong pumili ng paksa. Kung hindi alam ang paksa, matutong tumanggi kung kinakailangan. Tandaan na maaaring simula ng iyong pagsikat ang pagpapaunlak na iyon sa pagsasalita. Subalit, maaari din naman na ito ang maging simula ng iyong kung hindi mo alam, sabi ko nga kanina, tumanggi ka na. Kasi pwede mo itong, pwede itong maging simula ng iyong pagbagsak. May iba-iba yung mga sinasabi mo, hindi na nila naiintindihan or may nasabi ka pang masama, di ba? Dahil hindi mo nga alam yung topic na yun. Kaya maigi na lamang na kapag tayo ay iimbitahan soon na magsalita sa harap ng maraming tao, ay dapat na alamin muna natin, ano po ba yung topic ko? Upang nang sa gano'n ay mapaghandaan ko, upang nang sa gano'n ay, malaman ko kung tatanggapin ko ba o hindi, 'di ba? Bago tayo mag-accept ng ng invitation, ng pagpapaunlak 'no, dapat ay kilalanin muna natin ang ating mga sarili. Pangalawa po ay ang pagtitipon ng mga materyales sa pagtatalumpati. So dito naman kapag tayo ay may napili ng paksa ng ating talumpati, 'no, kapag in-accept na natin yung offer sa atin na magsalita, ano naman ngayon ang next na gagawin natin? Of course, ay yung maghanda tayo. Ihanda natin yung mga kagamitan na susuporta sa talumpating bibigkasin natin, 'no? Pagkatapos nating malaman yung paksa na, ah, ating gagamitin sa pagtalakay. Ang pagtitipon daw ng materyales ay makatutulong ng malaki upang higit na maging matatag ang mga pamimitawang pahayag sa gagawing pagtatalumpati. So ito na yung paghahanap ng mga mahalagang impormasyon tungkol doon sa topic mo, pagre-research, pananaliksik, pag-i-interview, no? Ito yung mga pwede mong gawing paraan para makapagtipon ka ng mga materyales sa iyong pagtatalumpati. Hilaw ang isang pagtalakay na batay lamang daw sa sariling opinyon at paniniwala. Kailangan itong suportahan ng isang ekstensibong pananaliksik. Tandaan na malaki ang papel na ginagampanan mo bilang tagapagsalita sa pagbabago ng bukas, kung kaya't dapat na maging maingat sa pagtalakay. Dapat yung mga sinasabi mo ay sinusuportahan ng, ah, ng mga pananaliksik, 'no? Hindi ka lamang basta nagsasalita based on your own opinion, based on your, belief, 'no? Dapat ito ay may
may mga sanggunian, 'no, may mga patunay upang nang sa gano'n mas maging kapani-paniwala ka bilang isang mananalungkat. At narito po ang, maaari nating mapagkunan ng mga impormasyon 'no, sa paghahanda ng, talumpati, pagtitipon ng mga materyales sa pagtatalumpati. Ang una ay puwede nating maging sanggunian ang dati na nating alam, yung mga, nalalaman natin at mga karanasan natin bilang isang mananalumpati, puwede natin itong magamit upang tumipon ng materyales. At pangalawa, sa mga babasahing kaugnay ng paksa, sa mga nabasa natin, 'di ba? Dapat talaga tayo 'no, nagbabasa-basa tayo upang mas lalo tayo magkaroon ng kaalaman. Dahil puwede 'yan na magamit natin na materyales sa ating pagtatalumpati. Ano pa? Sa mga taong may karagdagang kaalaman at mga otoridad sa paksa o yung mga taong eksperto na doon sa topic mo, puwede kang magtanong, puwede kang mag-interview, puwede mo silang kausapin upang nang sa gano'n ay makakuha ka ng mga impormasyon na puwede mo ring magamit sa iyong talumpati. Pangatlo, ngayong mayroon ka ng mga materyales na naipon, ano nang gagawin mo? Of course, ang pangatlo ay ang pagbabalangkas ng mga ideya o kaisipan para sa katawan ng talumpati. Pagkatapos na makapag-ipon ng mga materyales na gagamitin sa pagtalakay, maaari na raw bumuo ng balangkas para sa pagtalakay. Dapat natandaan na dapat maayos ang panimula, malalim ang gitna at mapamitawan ang wakas ng ginagawa mong talumpati. Dapat sa simula pa lang nakukuha mo na ang interes ng iyong mga ah, tagapakinig. Sa gitna, napapaniwala mo na sila, no? Parang nandoon na yung lalim ng paksa mo. No? Doon na yung mga aral na pwedeng matutunan, na pwedeng mapulot ng mga nakikinig sa'yo. At syempre, kapag wawakasan mo yung talumpati mo, dapat ito ay mag-iwan sa kanila ng kakintalan. May maiwan man lamang sa isipan nila, no, upang hindi masayang yung oras mo sa pagsasalita. Yan ang balangkas ng talumpati, pagbabalangkas ng mga ideya. Dapat mayroong maayos na panimula, malalim na gitna at mapangitawang wakas. Pang-apat ay ang paglinang ng mga kaisipan o ideya sa balangkas. Ngayon, mayroon ka ng simula, mayroon ka ng gitna at mayroon ka ng wakas. Ano na ngayon ang gagawin mo? Ang paglinang ng mga kaisipan o ideya doon sa balangkas na ginawa mo. Maaari mo na raw linangin ang kaisipan sa gagawing pagtalakay matapos ang balangkas. Paulit-ulit itong balikan upang makapagdagdag pa ng impormasyon kung kinakailangan. 'Pag sinabi nating paglinang, pagpapaganda pa, 'no, pagpapalalim pa doon sa ginawa nating talumpati. Puwede pa tayo ritong magdagdag o di naman kaya ay magbawas kung kinakailangan. Ngayon naman, dito po tayo sa mga dapat tandaan ng isang magtatalumpati. Ano-ano ba dapat bilang isang tagapagsalita, ano ba dapat yung tandaan natin? No? Ano yung kinakailangan nating gawin bilang isang tagapagsalita sa harap ng mga tagapakinig? Siyempre, una na rito ay dapat gawing kaakit-akit ang iyong talumpati. Sabi rito, nararapat lamang na gawing kaakit-akit ang talumpati sapagkat tungkulin mo bilang isang tagapagsalita na mahimok ang mga tagapakinig na makinig sa iyong pagtalakay. Ang paghihikab,
pagtulog, pagte-text at kung ano-ano pang ginagawa ng mga nakikinig sa'yo ay isang patunay na nabigo ka sa nabigo ka bilang isang tagapagsalita. Kapag nakikita mo na silang ginagawa yung mga bagay na yan, naku, maigi pa ay ah, tumigil ka muna saglit, 'no? At pag-isipan mong mabuti, naging kaakit-akit ba ang pagtatalumpati ko, bakit ganito ang mga reaksyon nila, 'no? Bilang isang tagapagsalita sa harap ng maraming tao, hindi dapat nila maramdaman ang mga bagay na yan. Kaya dapat gawin natin kaakit-akit ang ating talumpati. Tungkulin natin bilang isang tagapagsalita o bilang isang mananalumpati na hawiin ang sagabal ng komunikasyon sa pagitan natin at ng ating mga tagapakinig. Dapat nakapokus lang sila sa'yo. Yun ang goal mo. Kasi 'di ba nagsasalita ka for them. Paano na kung napaka-boring na, 'di ba hindi na sila nakikinig. Kaya gawing kaakit-akit ang iyong talumpati. Pangalawa, bumigkas ng tama, malinaw at may sapat na lakas ng tinig. Sabi rito, wala raw saysay ang lahat ng pagsusumikap ng isang tagapagsalita o ng isang mananalumpati na mapaganda ang kanyang pagtalakay kung hindi niya ito maayos na maipararating sa kanyang mga tagapakinig. Tama nga naman, no? Ano pang point na nagsasalita ka diyan na hindi din naman naiintindihan, hindi rin naman ipaparating yung mensahe sa mga tagapakinig dahil nga hindi malinaw, hindi tama at mahina yung boses mo. Bilang tagapagsalita or isang mananalumpati, tungkulin mo raw na gawing tama, malinaw at may sapat na lakas ang iyong tinig para mas maiparating natin ito sa ating mga tagapakinig. Pangatlo ay magkaroon ka ng tiwala sa sarili. Nako, napakahalaga po ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili kapag tayo ay nagsasalita sa harap ng maraming tao. Pinakamalaking suliranin ng isang tagapagsalita o ng isang mananalumpati ang kawalan ng sapat na tiwala sa kanyang sarili. Dahil dito, hindi niya maayos na natatalakay ang dapat na talakayin, bagamat nagsagawa siya ng mahabang paghahanda hinggil dito. Dapat itong malampasan ng isang tagapagsalita. Kahit pa na binasa mo na lahat ng libro, kahit pa nag-research ka ng isang taon, kung ikaw naman ay wala kang tiwala sa sarili mo, hindi mo magiging epektibong maipaparating ang mensahe sa iyong mga tagapakinig. Kinakabahan ka, nag-stutter ka na dahil kinakabahan ka, no? Wala kang tiwala sa iyong sarili. Isa yan sa pinakamahalagang taglayin ng isang tagapagsalita ang pagkakaroon niya ng tiwala sa kanyang sarili. Kasi kung nais mo na pagtiwalaan ka ng iba, matuto ka raw muna na magtiwala sa iyong sarili. Pang-apat ay of course, magkaroon ka ng sapat na kahandaan. Walang gamot sa pagkalimot at kaba, kundi ang kahandaan. Dapat prepared ka. Hindi yung saka ka lang magbabasa, saka ka lang mag-research kapag ah, kapag nandiyan na, no? Ano yan, impromptu? Gusto mo ba ng impromptu lagi? No, no? Kapag naimbitahan ka man na magsalita sa harap ng maraming tao, dapat maghanda ka para hindi mo makalimutan at marami kang masabi sa iyong mga tagapagsalita. Anumang gawain, lalo pa at may kaakibat na malaking responsibilidad. Di ba sabi nga natin kanina, yung pagsasalita mo sa harap ng maraming tao ay isang malaking responsibilidad, no? Kaya naman, kinakailangan nito ng paghahanda. Dapat mayroon ka or maglaan ka
ng sapat na panahon para maghanda. Mag-practice, magbasa, 'no, 'yun ang mga dapat mong gawin upang ikaw ay, makapaghanda sa iyong pagtatalumpati o pagsasalita sa harap ng maraming tao. At dito naman po tayo ngayon sa mananalumpati sa ibabaw ng entablado. Ang una, of course, kinakailangan ng tindig. O ano bang tindig? Ito po ay malaking salik na nakaaapekto sa pagpukaw ng atensyon ng mga tagapakinig, 'no, ang pagkakaroon ng maayos na tindig sa harap ng iyong mga tagapakinig, 'di ba? Alangan naman na, sa harap ng audience mo or sa harap ng mga tagapakinig sa'yo ay nanlulupaypay ka. Hindi magandang, tingnan at, ah kakikitaan iyon na ikaw ay kinakabahan 'no, kapag hindi maganda ang tindig mo sa harap ng maraming tao. Kinakailangan na sa tindig pa lamang ay maitanim mo na sa mga tagapagsalita or, maitanim mo na bilang isang tagapagsalita ang otoridad, ang authority 'no, o ang mapapaniwala mo sila na ikaw sa oras na iyon ang pinakamahusay sa larangan na tatalakayin mo. Okay, sa tindig pa lamang dapat, makita na nila, first impression nila sa'yo ay yung ikaw ang pinakamagaling sa larangan na sasabihin mo sa kanila sa oras na iyon. Kasama din sa tindig ay yung, maayos na postura, maayos na paglalakad at maging ang magandang pagdadala ng kasuotan natin, kasama yan doon sa tindig. Of course, kinakailangan din natin ng isaalang-alang ay ang asal o kilos natin bilang isang tagapagsalita. Ang asal o kilos man ng tagapagsalita o mananalumpati sa ibabaw ng entablado ay may malaki ring papel sa paghikayat sa mga manunood o tagapakinig na ibigay ang kanilang atensyon sa tagapagsalita or magtatalumpati. Nakita ba sa'yo yung Nakita ba sa'yo yung kredibilidad na magsalita sa harap nila? Na ikaw ba ay matinong tao para magsalita ka about doon sa topic mo? Ikaw ba yung karapat-dapat na tao para doon, 'no? Kaya bilang isang tagapagsalita dapat iparamdam mo sa kanila sa pamamagitan ng kilos, ng pag-uugali na ikaw nga ay isang epektibong mananalumpati na ikaw ay dapat pakinggan at paniwalaan. Pangatlo ay ang tinig 'no, isa ito sa pinakamahalaga sa lahat, yung tinig kasi yan ang ginagamit natin 'no sa pagsasalita. Anuman ang reaksyon ng mga tagapakinig o magtatalumpati ay refleksyon lamang ng tinig ng tagapagsalita. Ang tinig ang siyang nagbibigay ng diin sa puntong nais nating ibigay ng tagapagsalita. Yung tono natin, yung yung tinig natin, dapat nating i-consider 'yan kasi 'yan daw ang pinakaimportante sa lahat. Lakasan natin kung kinakailangan, bigyan natin ng diin ang mga sinasabi natin kung kinakailangan upang mag-iwan ito ng kakintalan sa isipan at sa puso ng mga tagapakinig. At ngayon naman, dumako tayo sa mga anyo ng talumpati. Ano-ano kaya ang mga anyo ng talumpati? Halina't ating isa-isahin ang mga ito. Ang una ay ang talumpating panlibang. Of course, ano pa ba ang layunin nito kundi ang magbigay ng aliw sa mga tagapakinig. Wala itong pakialam sa forma,
struktura at nilalaman ng pagtalakay sapagkat ang layunin lamang daw sa ganitong anyo ng talumpati ay para makaaliw, magbigay ng kasiyahan, 'no? Karaniwan na ang ganitong anyo ng talumpati ay binibigkas ng mga komedyante sa comedy bar. Pangalawa, ah, na anyo ng talumpati ay ang talumpating pampasigla. Ang ang talumpating ito ay binibigkas naman bilang panimula at pagpapakilala daw sa isang pangyayari or sa isang panauhin. Tinatawag itong teaser sa wikang Ingles. Kapag mayroong ipinapakilala, no, na isang panauhin, ito ang anyo ng talumpati na ginagamit, talumpating pampasigla. At pangatlo ay ang talumpating panghikayat. Ano ba ang layunin niyan kundi ang magpapaniwala, 'no, ng tao sa isang bagay na kayang gawin o maibigay ng tagapagsalita o mananalumpati. Karaniwan daw itong ginagamit ng mga politiko sa kanilang pangangampanya, ang humikayat. Ang mga promo girl sa mall, gumagamit din ng ganitong anyo ng talumpati, ang manghikayat. Pang-apat ay ang talumpating nagbibigay ng impormasyon o kabatiran. Ito naman ay may layunin na magbigay ng kabatiran o impormasyon, 'no? Karaniwan na ito ay binibigkas sa mga palihan o seminar. At ikalima ay talumpati ng papuri. Ito naman ay binibigkas upang bigyan ng parangal o pagkilala ang isang tao dahil sa naging kontribusyon niya para sa ikauunlad ng isang pamayanan o ng isang lugar. Ang ika-6 naman ay ang talumpati ng pagbibigay galang. Karaniwan na ang talumpating ito ay binibigkas bilang pagpapakilala sa isang taong hinahangaan o isinagalang ng lahat. At yan nga lang lamang po ang pagtalakay tungkol sa una at huli nating topic sa finals, ang tungkol sa pagtatalumpati, 'no? Sana ay marami po kayong natutunan at, marami po kayong napulot na aral kahit sa maikling panahon na ito, 'no? Kaya naman maraming salamat sa pakikinig sa akin sa araw na ito at paalam.